Let's turn our Bibles to Luke 17, verse 20. Follow with your eyes. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, "The kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, Lo here, or Lo there. For behold, the kingdom of God is within you." The gold in the rubble. Mayroon pong ginto na kayang palabasin ng Panginoon kahit sa mga basura, sa mga gulo-gulo, sa mga hindi maintindihan, at kahit sa mga bagay na akala natin ay walang kwenta. Ganyan po ang kapangyarihan ng Panginoon na pwede siyang magbigay ng value, things of value, kahit sa mga bagay na walang halaga. Tayo po ay nag-expect na kapag mayroong malaking revival, mayroong malaking event, mayroong maraming attendance at magandang design, ay kikilos ang Diyos. At kaya karamihan sa mga churches at mga kahit kaalyado natin, kasamahan natin, ay gumagastos. May anniversary tayong darating, gagastos tayo. Dahil gusto natin ng maraming tao, gusto natin, nag-i-invite tayo ng magagaling na preacher, nag-i-invite tayo na nagpe-prepare tayo ng pinakamagandang message. Naghahanda tayo ng pinakamalaking offering na kaya natin. At yung ating stage siguro ay gagandahan natin. Para baka sakali, iniisip natin bilang tao na dahil sa mga ganong bagay ay baka iba ang kilos ng Diyos. At iba rin ang kilos ng mga tao na dadating. Iba rin ang intindi nila. This is something big. This is something special. So let's make it special. Wala naman pong masama, no? That pagpaguran natin ang anniversary, Father's Sunday, at lahat ng events. Mag-isip tayo ng mag-isip para maganda ang kapaguran natin, no? Mga awitan, pagandahin natin ang awitan. But God's work is like gold in the rubble. It begins in secret, in the dark, and out of sight. God is able to work through the big revival meetings. God is able to work and get a whole city converted with as a result of many people working together, many churches working together. And Christ has done so. Ang ating Panginoon, malaking mga meetings ang kanyang napuntahan ng mga tao, naghahanda para pagdating niya, makikinig sa kanya. Ganyan ang ating Panginoon. At minsan, gumagawa siya ng miracle intentionally para dumami yung tao. Of course, yung mensahe, parables. Ang mensahe ay masyadong mataas kaysa sa pagkakaintindi ng mga tao. At iba, kahit yung mga Pariseo, bakit ganun ang magsalita? Bakit nire-rebuke tayo? Parang tinataboy tayo, imbis na akitin tayo. Ibang klase yung Panginoon magsalita, no? Isipin mo, ang laki-laking meeting, tapos sasabihin niya ron sa mga matataas na opisyal, mga lahi kayo ng ulupong. Imbis na sabihin, salamat po, nabisita kayo dito sa aming meeting, di ba? Kung meron ditong mayor, kung meron ditong congressman, kung meron ditong mga barangay officials, papasalamatan natin sila.
Hindi natin sasabihin na mga buaya kayo dito sa Pasong Buaya. 'Di ba? So, iba ang Panginoon eh. Talagang pag nagsalita siya with authority. Pero, yun naman, merong crowd nadali sa kanya at talagang ina-anticipate ng mga tao kung saan siya susunod na magsasalita. Dahil nga doon sa kanyang power to heal. Kaya siya sinusundan. At saka yung, not only that, but the power to produce food. Yun ang pinakamatindi. No? Kaya sunod na sunod yung mga tao. Pero, makikita din natin that he can say that you must have the faith of a grain of a mustard seed. Yung faith natin ay hindi nakabase sa laki. Hindi nakabase sa maugong o kidlat. Kundi, ang tunay na pananampalataya is like a grain of a mustard seed. It's very tiny. And that's how God works. So, ibig sabihin, hindi lahat nung pumato ng meeting, hindi lahat nung nagsasabing Jesus, Son of David, talagang nagkaroon ng faith na grain of a mustard seed. Kasi we can see that in the beginning of Pentecost, 120 sila. No? Siguro meron pang iba. Sabi, nung umakyat ang Panginoon sa langit, 500 ang witness, 500 brethren at once. 500 yung nanonood ng mga kapatiran. So 120 yung nando sa upper room. So sabihin na natin, merong 1,000, 2,000 believers in Jerusalem because of the personal earthly ministry ng Panginoon. That's not so big. Judging by the crowds, 4,000, 5,000 pinakain. Diba? Tapos, bukod doon, yun ay mga lalaki lang ang binilang. Mga bata at saka mga babae hindi pa binilang. Kaya, easily, doon pa lang sa judgment na yun, ng mga nagsusunod-sunod sa kanya at ng mga napagaling niya, libo-libo, tens of thousands ang nagkaroon ng benefit sa kanyang personal earthly ministry. Pero we can read na 120 ang nandun sa upper room as the role of the church. So ano nangyari? Sa Luke 17:20-21, the Pharisees asked him, when will the kingdom of God come? Kailan ba darating? Sige nga, kung ikaw talaga galing sa langit, kung ikaw talaga sinugo ng Diyos, kung ikaw talaga ay may kaalaman na kakaiba kaysa sa amin, ito hindi namin alam. Ito ay laging pinagdedebatihan namin. Ito ay laging subject ng aming pag-aaral. Kailan darating ang kingdom? So, ang inaasahan nila, date. Inaasahan nila ay bukas or after 1 year or after magsasama-sama tayo. Pagkatapos, itatopple natin ang Roman government, tayo na ang magte-take over. Yun ang inaasahan. Pero ito ang sabi ng Panginoon. He is talking about the invisible things. The Pharisees and the people around him were talking about the visible things. The visible dates. Ano yung sagot ng Panginoon? The kingdom of God cometh not with observation. Hindi nyo makikita. Darating ang kaharian ng Diyos, pero hindi nyo makikita. Of course, we know na merong visible kingdom of God na darating, that the Son of God will come in power
with the angels in heaven, with the saints, us, and he will defeat the armies of the earth in a very bloody battle called the Battle of Armageddon. So, that is observable. That is physical. That is deadly. Kaya, iba yun. Iba yung pinag-uusapan dito. Yun yung gusto na sanang makuhan date ng mga Pharisee. Kasi, nasa Zechariah yan, nasa Isaiah yan, nasa prophecy yan, na darating ang day of the Lord. At pagdating ng day of the Lord, habang nakatayo ang mga tao na kalaban ng Diyos, yung kanilang mga mata ay biglang lulubog. Yung kanilang mga ilong ay malulusaw. So, it's like a nuclear bomb dropping on them. That is the prophecy in Zechariah. Kaya yun ang sinasabi nung mga Pharisees. Kailan ba yan mangyayari? Na tatalunin natin bilang mga Jews ang ating mga kalaban. O, ang sagot ng Panginoon, ibang event. It's not referring to the Armageddon battle, but the coming of the kingdom of God in our hearts. In their hearts. Kaya ang sabi niya, the kingdom of God cometh not with observation. Darating ang kaharian ng Diyos. And of course, close open parenthesis, sa inyong mga puso na hindi nyo nakikita. Hindi nyo mapapansin. Papasok ang Diyos, kikilos ang Panginoon, hindi nyo alam, hindi nyo mapapansin. Andyan na siya, tsaka nyo lang malalaman. Kaya, I believe, nangyari sa atin yan. Yung tunay na save, yung tunay na may experience of salvation, nung na-save ka, wala namang nangyaring mga supernatural things. Meron ba? Meron ba nagliparan ng mga silya nung kayo'y na-save? Meron ba nga mga anghel na nagpakita sa inyo nung kayo naligtas? Sinong may experience na ganon? Kaya ka naligtas kasi may anghel na dumating. No? Sino ang biglang lumiwanag doon sa kwarto mo? Sinabi mo, Panginoon, makasalanan ako. Tinatanggap na kita. Biglang mas maliwanag pa sa araw. Meron bang ganong experience sa atin? Wala. Baka kung meron man, fake yun. Di ba? Pandaraya yun. Kasi yung Lumang Testament at saka yung panahon ng mga apostol, nangyayari yun. Mary was visited by the angel. Di ba? Pero after that, the Bible was completed, tapos na, wala na. Wala nang visitation. Sabi nila si Billy Graham daw, pag nagpe-pray, nakakakita ng anghel. Sabi nila, sino pa ba yung, may mga prayer warriors na isang araw andoon sa loob ng kwarto. Tapos paglabas nila, nangingintab yung muka. Sabi nila, no? Mga testimony, mga librong ganun. Well, hindi natin masabi. Sabi nila, meron ngayon, ginawa pang pelikula, no? Namatay. Dinala sa langit ng Diyos. Tapos binalik at gumawa ng libro tungkol doon. Tapos yung libro ginawang pelikula. Oh. So, hindi natin masabi yung testimony na ganyan. Kung paano ba. Pero ang alam lang natin, ang matibay na salita ng Diyos, that the kingdom of God cometh not with observation. Pag pumasok ang kaharian, dalawa yan no? Pag pumasok ka sa kaharian ng Diyos,
At pag pumasok sa iyo ang kaharian ng Diyos, hindi mo nahahalata, hindi mo nakikita. Alam mo na lang pagtapos na. Kung niligtas ka ng Panginoon, nag-iintay ka siguro, kagaya ko, nag-iintay ako nung sinabi ko sa Panginoon, Lord, tinatanggap kita. Nag-iintay ako ng special effects. Wala nangyari. Tapos, nung na-realize ko na walang mangyayari, sabi ko, I know that you're already in my heart. That is faith. Diba? Alam mo na, pag hiningi mo sa Panginoon, tatanggapin ka niya, kahit wala ka nakita, kahit wala ka napansin, kahit walang nagputukan ng mga soft drinks sa paligid mo. Dahil sinabi mo, Panginoon, makasalanan ako. Tinatanggap kita. Ikaw ang tagapagligtas ko. Patawarin mo ako. Very simple faith. Hindi kailangan ng malaking event, malaking emotional breakdown. Now, alam natin, may mga tao na pag nililigtas ng Panginoon, talagang tulo ang luha, tsaka sipon. Meron ba sa ating ganon? Nung niligtas ka ng Panginoon, nandun ka sa isang altar, tapos buhos ang luha mo, hagulhol ka ng hagulhol, at pati sipon mo ay tumutulo. Hindi natin alam. Iba-iba experience natin eh. Pero ang alam lang natin, etong sinabi ng Panginoon, the kingdom of God cometh not with observation. Neither shall they say, lo here or lo there. Ibig sabihin, pag may nagsabi sa iyo, ganito ang tunay na kaligtasan. Lalagyan ka niya ng pattern, lalagyan ka niya ng padron. Tapos pag sinabi, pag hindi ganyan, hindi ka naligtas. Ang sabi niya, the kingdom of God cometh not with observation. Huwag kayong magpadaya doon sa magbibigay ng pattern na ganito or else hindi. Hindi totoo. Behold, the kingdom of God is within you. See? The Lord Jesus Christ is the gold. The Lord Jesus Christ is the King. And once the King enters your heart, the kingdom of God is within you. Yan ang experience at assurance ng mga tunay na ligtas. Kung ikaw ay ligtas ngayon, the kingdom of God is within you. At yan ay mababahagi mo, mararamdaman mo. Kasi, andyan na. Pero wala kang magagawa na step 1. O, sige. Gusto niya ba pumasok sa kingdom of God? Step 1. Walang ganun. Diba? Gusto niya bang tanggapin si Kristo at gusto mo bang maligtas? At gusto mo ba na pumasok ang Holy Spirit sa iyo? Ganito. Lumapit ka rito. Lumuhod ka. Papatong ko yung kamay ko sa ulo mo. Tapos, pipisain kong ganon. Mga 5 pisa, pasok na yan. Walang ganon. Walang steps. Because it cometh not with observation, and it is entirely God's work, not man's work. No man can say this way, that way. It is entirely God's work. Kaya tayo ay nako-confuse. Kaya may sinabi tayo ditong rubble. Kasi ang daing nagpapaliwanag ng gospel. At sinasabing, mali ang gospel na dala-dala ng SGBCI. Kami ang merong gospel. Mali ang Calvinism, mali ang Arminianism, mali ang dispensationalism. Madaming mga termino. At maraming denials at maraming condemnations. Yun ang rubble. Yun yung kalat, yun ang sukal.
na bibigay ng kalituhan sa atin. And Christ is the gold na pumapasok, nagliligtas, kahit na magulo ang buhay natin. Kahit na magulo yung naririnig natin. Kahit tayo litong-lito sa ating buhay, kaya niyang pumasok. At kaya niyang magligtas. Because He saves by His own power, not by our own power. At gano'n naman talaga ang isip ng tao eh. No? Marami tayong preferences, traditions, marami tayong pamamaraan, pero ang Panginoon may sariling paraan para magligtas. God saves in Christ invisibly, quietly, by an unseen conviction in the human heart, by opening the heart. Siya ang nag-uumpisa niyan. It is a divine work. And it is God's work. Paano nagkakaroon ng spark sa puso mo para gustuhin mong makinig ng gospel? Di ba ang natural sa tao, ayaw ng pagbabago? Ang natural sa tao, leave me alone. Malaki na ako, alam ko na gagawain ko, huwag mo na akong pakialaman. Huwag ka masyadong makialam, huwag ka masyadong pasikat. Nakita ko yung pulis kanina, no? Sinasabihan niya yung Napolcom, huwag kayong pasikat, pambira. Pambira, kabo lang eh. Kung makasalita sa TV doon sa Napolcom eh. Huwag niyo naman akong gamitin para magpasikat sa TV. Yun, kawawa siya doon sa mga superior niya. No? So, tayo po ay nililigtas ng Panginoon in His own way. The spark that goes to you so that you like the Word of God, you like what you hear, and you understand God's Word, God placed it there. Ang Panginoong Diyos ang nag-create ng emptiness. Kasi hindi ka naman maliligtas kung wala kang emptiness na nararamdaman eh. Doon nag-uumpisa yun eh. Yung desire para maligtas. Diba? Hindi naliligtas yung walang desire para maligtas. Ang dami nating ino-offeran. Gusto mo ba maligtas? Thank you. Gusto mo ba maligtas? Ay, may religion na ako. Diba? Ay, mabait naman ako eh. Ligtas ka na ba? Oo, siguro. Diba? Yun ang mga sagot. Walang spark, walang emptiness. Sino yung mga naligtas? Paano ka naligtas? Nagkaroon ka ng pangangailangan sa puso mo. Nasabi mo, kailangan ko maligtas. Delikado ako. Impyerno siguro ako pagka ganito ako, namatay ako ng ganito. Siguro sa impyerno ako. Hindi ka maliligtas kung sasabihin mo sa langit ka na eh. Diba? Sabi ng Panginoon, the healthy, the whole, does not need a physician. Kung whole ka na, hindi ka lost, then you do not need finding. Sino lang yung kailangan hanapin, hinahanap ng Diyos? The Son of Man came to seek and to save that which was lost. So God brings you to a position of being lost. And you know you're lost. A position of emptiness. A position of need. A position of realizing that you're in danger. And that's when God has begun to work. Yung emptiness na yon, galing na sa Diyos yun eh.
Kasi ikaw, ang satisfied ka na sa buhay mo. No need. No need gospel or anything. May religion tayo lahat. Pinalaki tayo na meron na tayong religion. So, hindi na natin kailangan ng bagong religion. Pero bakit tayo naging Baptist? Bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon? God put it there. So that is another golden action by God. Through the rubble, through the confusion in the world. Pasalamat tayo sa Panginoon na siya ang nag-umpisa ng pangangailangan natin sa ating puso. Kung hindi niya inumpisahan yun. Kaya nga siya ang author and finisher of our faith. Siya ang nag-akda. And He began with your heart which is full of sin, making it empty so that you will desire the Lord Jesus Christ and the salvation that comes through Him. Yan po ang kingdom of God within you. Na sinabi ng Panginoon kanina, the kingdom, behold, the kingdom of God is within you. He begins within you. He does not really care sa ating mga pamamaraan bilang mga magagaling na soul winner. Magpakagaling tayo. Kaya tayo nagtuturo, kaya tayo uma-attend, kaya tayo may Bible school, kaya tayo mayroong mga Sunday school, meron tayong Bible Institute sa hapon, meron tayong preaching. Sana lahat tayo mga expert. Sana lahat tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos individually. So that anyone, lalaki o babae, halimbawa may bisita tayo dito. May bumisita dito ng mga babae. Bagong salta, mga Catholics. Iglesia. Tapos, babae. Sasabihin ko, Sister Nena, kunin mo yung isa, doon kayo sa isang sulok. Sister Gina, Sister Marlene, Gail, tigi-isa kayo, Sister Jeline. Halimbawa, may 5. Kunin nyo, tigi-isa kayo. Kausapin mo tungkol sa Panginoon, papaano maligtas. Alam na ba natin sasabihin? Diba? Meron akong naalalang kwento ni Pastor Abante Sr. Meron siyang isang matagal ng member. Tapos, lawyer pa. Tapos na yung service, sabi niya, Brother, will you lead us in closing prayer? Tapos lahat nakatungo na. Ang tagal, hindi pa nagpe-pray. So, magmulat uli siya. Nakita niya, namumutla. Tapos, nakatingin din sa kanya ng galit. At sabi, gumaganon. Hindi marunong mag-pray. Ang tagal ng member. No? Tapos tapos na, uwian na, kinorner siya, Brother Bante, next time, don't put me on the spot like that. Galit sa kanya. Bakit daw siya na is on the spot? Kailangan lahat tayo ready. Lahat tayo ay on the go and willing. No? Hindi yung nagtatago ka. Naku, naghahanap na naman ng magpe-pray. Naku. Naghahanap ng magsosolve doon sa bisita. Naku, maitago nga yung mukha ko dito. See? Pero, kasi ganito mga kapatid, kahit na ganito ang attitude natin, no? Bago ka pa lang ba? Sabi mo, bago pa lang ako, wag mo ko i-assign, pastor, God can work through the rubble to bring out the golden gospel, truth, through your mouth, to the ears, to the heart, so that God can save the lost.
Di mo kailangan maging expert, matagal ng member, magaling sa theology. No. Just go and be used of God. Huwag mo sabihin, bago lang ako. Wala pa ako masyadong alam. Huwag ka masyadong, ini-small mo yung sarili mo. Maganda yan sa ibang bagay. No? Pag may nagawa ka na malaki, na contribution, paliitin mo yung sarili mo. Huwag kang mag-photobomber na ako gumawa nito. Yan. Huwag ganon. Pero, huwag ka rin pumunta sa sulok na wala akong magagawa dito kasi bago pa lang ako. Lalo na sa soul winning, lalo na sa pagbabahagi ng kingdom of God because God is able to work through the new people, the novice, the child, and through the rabble. Lahat naman tayo, magulo eh. Lahat naman tayo, hindi pa ganun ka-expert. Pero kahit na doctorate degree, minsan, hindi pa yun ang ginagamit ng Panginoon eh. Mas ginagamit niya yung nandun lang sa sulok, nagpe-pray. Tapos sinabi, kilala mo na ba si Kristo? Di pa. Tapos tumahimik na. Pwedeng hipuin ng Panginoon yung tao na yun sa tanong na simple lang. Kaya hindi tayo masyadong mahilig sa mga big things, no? Kung mayroong big, bakit hindi? 'Di ba? Nag-invite tayo ng Amerikano. Oh. Pero kahit kung wala, yung preacher natin, kung sinong preacher nang pwede. Wala tayong guest speaker. 'Di ba? Pwede yan. Pwede kumilos ang Panginoon dyan. Because the kingdom of God cometh not with observation. Because the kingdom of God is within you. Hindi rin tayo naniniwala na may mga kagaya ng mga paniniwala ng iba na nagsasabi sila, pagka hindi King James, hindi maliligtas. Gamit tayo ng King James. Meron akong sinabihan. Sabi ko, Brad, sis, iba yung binasa mo. Dito sa Church King James. Wag ka magdala o wag ka magbasa ng hindi King James para uniform yung church natin. Pero kahit gamitin mo yun, kahit Tagalog, kahit Catholic Bible, gamitin mo sa pag-soul winning, God can save that soul. Kasi hindi yan dun sa Bible version eh. Ang kapangyarihan ng Diyos, kayang kumilos kahit anong version gamitin mo. Kahit Jehovah Witness Bible pa yan. Ganon din naman yung alimbawa, free will. No? So, minsan may nire-recommend tayo. No? Wala talaga masimbahan. So, doon na lang sa free will church kaysa may gospel pa rin. May gospel pa rin. Pwede pa rin magligtas ang Panginoon doon sa mga kino-consider natin na hindi tama ang kanilang presentation of the gospel. Hindi maganda, hindi biblical. No? Pag inanalyze mo, pero dahil sa salita ng Diyos, the word is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, pwedeng magligtas ang Panginoon. Kahit yung mga gospel tracts natin, may mga gospel tracts tayo na binibigay, kaya gumawa tayo ng sarili nating gospel tracts. Pero may gospel tracts pa tayo, ang dami-daming niregalo sa atin. Kahon-kahon. Pero hindi eksaktong mensahe gusto natin ang ibigay. Pwede yun. Pwedeng magligtas ang Diyos doon. Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation
to everyone that believeth. So ang ating pong paniniwala, God can use even the rubble, even the new people, even those who are not yet high in doctrine. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang mga taong yan para magligtas ng kaluluwa. Yung sinong gusto niya iligtas, ililigtas niya. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. No? Hindi sabi niya, naku, gusto kong magligtas kaya lang ginamit mo NIV. Hindi tuloy maliligtas yan. Next time, wag ganun. Kahit ikaw pa ay utal. Di ba? Ginamit niya si Moses, utal. Kahit ikaw ay hindi the best ang testimony mo. Sabi mo, sama ang testimony ko sa mga tao dito eh. God can use you. God can put gold in your mouth through your life which is not the best. Kaya, just go. Just go and tell them of Christ. God has chosen the foolish things of this world to confound the wise. Are you a foolish man or a foolish woman? Pwede kang gamitin ng Panginoon. Huwag mo sabihin, hindi masama testimony ko. Hindi ako ang the best na magsusolwin sa tao na yan. Kasi hindi siya believe sa akin. Just go and tell them of Christ. Because God can work through you. And sabi pa, God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. May sakit ka ba? Pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon. Kahit ikaw yung binisita sa ospital o sa bahay mo, binisita ka kasi may sakit ka, yung bumisita sa'yo unsaved, that is a perfect time to tell them of Christ. Imbis na bigyan kanila ng comfort, ikaw ang magbigay ng comfort sa kaluluwa nila by saying things about salvation. Diba? Kamusta ka na? Ito, naoperahan ako. Ligtas ka na ba? Diba? Ligtas ka na ba? Concerned kasi ako sa kaluluwa mo eh. Diyan ka lang ha. Hawakan mo kamay ko. O sige, makinig ka. Kunin mo yung Bible, anak. Tapos ikaw mag-soul win. Hindi makakaalis yun. Bumisita siya sa iyo eh. Captive audience yun. No? So that is the way that we understand. Tingnan niyo si Jonah. Si Jonah unwilling, di ba? Si Jonah talaga intentionally gusto niya yung kanyang mga sinosolwin ay magbigyan ng judgment. No? Sipin mo yun. Parang nagsosoul winning tapos sabi, Lord, sana wag maligtas ito para mapunta sa impyerno. Habang sinosoul win mo. Ganun ang attitude ni Jonah. No? 40 days, Nineveh will be destroyed. Tapos nung nagrepent, naniwala sa kanyang mensahe, galit na galit. Sabi ko na nga, ayoko pumunta rito eh, dahil maawain ka eh. Kita mo nga nangyari. Pahiya ako. No? So, kita, kahit yung ganong klaseng soul winner, kahit yung ganong klaseng Baptist, na yung sinosolwin mo, gusto mo mapunta sa impyerno, tapos biglang niligtas ng Panginoon. Kaya nga magligtas ng Panginoon sa ganong mga sitwasyon. Kaya, ano ang lesson natin? All glory belongs to God when a soul is saved. Wala kang credit. No? Wag mong bigyan ng papuri ang sarili mo. Na galing ko talaga.
Meron na naman akong isang kaluluwa na naligtas dahil sinabihan ko. Galing ko talaga. Ha? Wag mong gawin yon. Basura ka lang eh. Ginamit ka lang ng Panginoon, yung ginto, siya ang nag-produce nun. Yung mga words na nakakaligtas para dumapo dun sa kaluluwa at na-wake up yung kaluluwa, Panginoon ang kumilos dun, hindi ikaw. Instrumento ka lang. Kaya mga kapatid, let us just go and don't think about our inferiority, our lack of coherence, our things which are not not good testimony. Wag natin isipin yan. Basta fire away. Pag meron kang kinonbikan ng Holy Spirit, no? Kahit umattend ka ng TESDA, nakita mo, yung katabi mo, kaluluwa yan. Ha? Eh, pagka ikaw ay, unsaved, yung mga bagong kakilala mo, bagong kainuman yan. Di ba? Pero pagka ikaw ay saved na, yung mga bagong kaibigan mo, kukunin mo mga numero niyan dahil prospect yan. Bagong kaibigan yan para pwede mong kausapin. Kahit hindi mo madala rito. Kausapin. May na kayo may relationship na kayo eh. Oh. Yung sa 10 na yun, baka isa doon, ililigtas ng Panginoon. Ganun lagi. To God be the glory.